talaga ay pumatok sa langit na tayo kasama. Kaya ibig ko sabihin yung pagkaroon ng Kristo sa langit, yung pagkabuhay ng muli, tayo naintindihan natin ang basahin natin yung actually na yun ang nagbigay sa atin ng Espiritu tayo talaga na pinaninindigan mo ito ay saksi sa Diyos sa bagay ito. Kasi ang nakalagay kasi sa Bible, ang mga apostol, bago ka maging apostol, kailangan ito talaga ang nakakita ng kasaysayan talaga. Pero tayo, hindi sasabihin siya, hindi mo naman nakita si Kristo. Pero ay sa sinabi ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, yun ang pinakamahalagang bagay na pinakahawakan na ikaw ang nasa Diyos kasi ng Espiritu. At ang mahalaga, sinabi ng Diyos, dyan ang dahilan kung bakit mo sila sa si Kristo. At bakit? Hindi dahil sa tayo ay nagtauusap, kundi dahil sa Espiritu. Kasi ang karaniwan, ang nangyayari sa atin, pagka tayo nangangalan, alam ko yan. Tapos mapaparata yung mga paninibaling ng kamataya, paninibaling ng kamatay, yung ganito. Pinalalabas nila, baka karunungan ng tao, pero talagang totoo na, kung ikaw talagang sasabihin mong nakapatay ka sa pakayag ng Diyos, yun ang magiging katwiran. Meron kang matatag na pundasyon dyan na yung mga, kasi pagka ikaw nakinig ka ng mga nagpapaliwanag na Diyos sa kapagawa ng Diyos, magugulong ka sa dahil ng magkakalit na. Lahat na nga magkakalit na. Kasi una, bihira ang naniniwala na kung ikaw ay nasa Diyos, hindi daw yun, hindi yung kasama ka ng Diyos. Kaya, inaalagaan ka. Hindi, yung ba, yung Diyos, ang makasama mo, patuloy ka sa magandang buhay kasi ang Diyos ay magpapahayag sa iyo ng ginagawa ka. Hindi ikaw. Nakinig ka sa Kanya, lalabas, ako, magaling na ako, tapos ako, gano'n. Hindi gano'n ang pagsasalita. Dapat, ang pagsasalita mo, tinatawag ka ng Diyos. Kinuwala ng Panginoon, wala kang alam. Kaya maraming tao pagka nag-aaral, ay, nalala ko. Ay, alam ka, mga ko niya, makasama ko yan. Ako ang ko dyan. Ako nagpuro dyan. Ako magaling. Lahat sinabi ko. Hindi ka makapagsasalita niya kasi wala. Ang kailangan mo. Kaya kayo nasa Bible ngayon para tumibay ang isip nyo. Na totoo, talagang ipakikita nyo ang Espiritu Santo talaga na gumagawa sa buhay. Kasi iingatan nyo ang Espiritu Santo na masabing may tangit sa inyo. Kasi halimbawa ako ang Espiritu Santo, tapos mayaman ako. Hindi pwede sabihin mayaman ako kasi may Espiritu Santo ako. Tama? Kasi ang Espiritu Santo, iba yun. Pinatahanan ka ng Diyos. Eh kung mayaman ka, mayaman gusto. Masisira sa Kristo. Kaya gusto ko sabihin naman, pero pinakamatindi dito, yung sa kasaysayan ng Panginoon sa pagpapagawin na magulit. Kasi, magkakaroon natin yan, wala yung sasabihin doon. Kaya mamaya papaliwanag siya tayo. Yung nawala sa Kristo, nalilina, diba? Marami siya sasabihin ka dyan. So, ano ang nangyari yan? Sabihin niya yan. Pero gusto ko sabihin dito, ang talagang magpapaliwanag talaga sa amin ang kasaysayan. Mga tubig. Hindi ka saksi dito. Kayo ang tunay na saksi. Ayos ba? Kahit mo ba pangalan ng Diyos, kita na papangalan, para hindi Diyos sa ito kasi Kristo. Kaya kayo tayo sa akin pagkala ka ako na iyo ba? Jesus din yun eh. Kristo yun eh. Hindi, iba yun. Pagkala, yun lang ang Diyos. Hindi si Kristo. Kaya sabi ko, sino ba nagdig ka sa iyo? Sino ba ako si Kristo? Pagkasalit sa akin. Kasi, pag sinabi mo, ay nakalagay ang tagapagligtas sa si Kristo. Pinalitan lang yung mga salita. Kristo at Jehová para sa pilihan bubuksan nila yung bagay. Ginawa na ang tao ulit hindi mo ginagawa.
Kaya gusto ko sabihin sa inyo, ang pag-uusap natin dito, talaga, mag-uusap tayo, ayos sa itinutulong ng Diyos sa akin at saka sa presensya ng Panginoon. Saka isa pa, meron tayo talagang sigurado pinag-uusapan na hindi nagkakaiba tayo na alam ko, napag-aralan yan, alam ko rin naman yung mga kapitan-pitan natin. Kaya pinag-uusapan kasi ang talagang totoo niya natin, isipin mo talaga, kung ikaw ay nito, itinatan mo sa rin mo. Kaya kung maaari, kahit na tayo gumagawa na ng mali, kasi, nasabi din kasi, talagang ang pinangangalan mo kasi, natuloy na gagawin siya. Kaya wala, hahanapin, magkakasasabi, magkakaawa sa sarili mo, isalo o ginagaling mo. Hindi, malamat ka. Ikaw ay natuloy. Nasa iyo ka. Tama. Kaya sabi ko sa First Corinthians chapter 2, verse 14. Pagka ang sa laban, ano ang sabi? Kristo ay hindi itatanda sa Espiritu. Sa pagkatuloy ka ng kaya yung salita ng Diyos, hindi pwedeng Krista. Pero Ama, may Jesus, may Anak, may Espiritu. Ngayon, ang kagandahan ng Espiritu, tumatahanda sa puso ng tao. Ibig sabihin, makakilala mo si Kristo, mahal mo siya, pero hindi yung Kristo lang halaga. Kundi kinabubuhay mo, yung Espiritu, yun ang buhay na hindi nakakabis sa'yo. Kaya ito sa iyo. Lahat ng tungkol sa buhay, lahat ng naganda sa buhay, sa Espiritu, nakalagay sa Galatians 5, na pinabasa ko na nakaraan, na kapag ang Espiritu mo ay Espiritu ng tao, katakot ka ng sakit mo. Pero pag ang Espiritu mo ay Espiritu Santo, hando lang lahat ng magandang bagay. Magiging mo. Kasi nakakabot mo na yun. Kasi hindi ka dapat mainis sa tao eh. Tama? Di ba? Naiinis ka talaga. Ayaw mong patiin mo lang. Di ba? Hoy, yun ang maganda. Nagtataka, di ba? Gaganit mo. Tapos bigla ko batiin. Pati, sasabihin mo isa. Kaya yung aking kasama ko, kapag meron pa rin, matitili ito pa rin, kaaway mo. Sabi, pulis, ito pa rin ang ate. Kaya yun ang alam dito sa mundo. Hindi, pag pulis, tinuturuan ko na leksyon. Tinuturuan ko po na leksyon. Trabaho ko po yun eh. Trabaho ko pong... Ako tagapagtanggol nyo eh. Wala magtatanggol sa bayan. Pag ano. Bigas ka. Kaya kasabi ko sa kanya. Pag dito, yung para lumaban. Yun ang sakit eh. Pagka pinagalan mo ang tungkulin ng pulis at pastor na, Kaya kahapon, may lasing doon. Eh kung sabihin ko, wag kang manakit ha, wag kang ano, hindi makikinig sa akin yun. Pero pag inano ko yung kamay niya at arestuhin kita, hindi ko naman sinaktan eh. Yung nagbanta lang ako na ikaw ay makukulong. Eh, susunod sa akin. Kasi authority ko eh. Yun po kasi trabaho ko po yan. Nakasulat din sa Biblia na dapat kong gampanan din yun. Para sa kaayusan ng ating lipunan. Pero sa mga, hindi tayo para lumaban. Tayo para gumanti. Pero totoo na sinasabi ng Pulong Pastor na sa mga araw sa mga. Pero totoo na natin, kaya makapasalamat kasi akala ko ang pamilya, ang kapatid ka, talagang hindi ko nagkaroon ng kasama. Pero kung nasa Panginoon ako, ang makita ko na yung hindi ko naman alam yung ginagawa mo, nagpapakahirap ka, ginagawa mo na akala ko parang malulang.
Pero kung nakita mo na yung karamihan ng tao na nabibunga na nanampalataya sa Diyos na nakita mo, ang dami-dami, pabibigla. Kaya ito, makinig ako itong ganito karami. Ako kasi nung ako yung nag-follow, ang isip ko, ako magpaparami. Kaya ang ginawa ko talaga, sinisipan ko talaga. At ang isang bagay, ako, hindi para sabihin kong magaling, ako magaling. Ginawa ko lang isa lang, pastor. Yung mga pastor na mayayaman, mas yaman yan eh. Pero, magagaling mag-tip siya dahil siyempre, magyayabang eh. No? Para siya paniwala. Ginawa ko, kung tatanungin mo ako, yung buhay nilang magnanais nila ng kuwata, kung iisipin mo, nasabihin mo, walang buhay ng pastor ko, pero yung iisipin, di ba? Pero sa akin, di ba, ang ginawa lang ko sa akin, anak, sumunod ka. Mahalaga yan. Tama sabi niya. Yung pagiging pastor niya, hindi naging pastor yan. Dahil sa talagang gusto niya. Maaari siguro gusto niya, pero ang problema, sa tingin ko ang problema niya, wala siyang nakikita tao sumusunod sa Diyos. Kaya ganun ang ugali niya. Kailangan meron pa rin, magbigay pa rin ng sa kanya na siya makita niya yung may sumusunod. Kaya ang katwira ko, nung ako'y napapunta ko sa mga baptist na talagang nakita ko mayayaman, so. Pumasok sa isip ko, pag sumaka ako sa baptist, dahil pastor yan, alam ko na, may pagkayamanan. Pero, ipaliwanag ko sa mga tao magaling. Alam mo nangyari? Nagpunta-tao. Tapos pinakita ko sa kanila at ako pinatama ng puso ko. Bawa yung sabi nito, pagka nasa narinig mo sa ng Diyos, talagang nararamdaman mo talaga ang Diyos na nagtutulong sa nakakaiyak ka Diyos sa mga bagay na alam mo yung nararamdaman natin na intindihan. Tayo nakaka. Pero sa ibang tao, hindi naiintindihan yun. Okay ba? Matigas ang puso eh. Pero bihira yung ganyan eh. Ito na bihira. Kaya nga dito, mabuti na lang ngayon, sa gamit ako, si Jonabel, kapag-tagtata. Ito, kapag-tagtata. Ito, kapag-tagtata. Kaya yung mga tatlong ito, naniniwala ako na magkakaroon ng karangalan din siya. Kasi kahit tatlo yan, para sa akin yung pwede ka lang ang isang chat sa iyo. Lumukin ng ba? Lumukin lahat ng matakaw para magsilayas na natin. Di ba? Kaya yung chat sa ito, nawasak. Di ba? Buti na lang ito. Talagang gawa na lang ng Diyos talaga. Katulad sa akin. Kaya ako natutuwa ngayon para pagpamalaki ko sa Diyos. Talagang gusto ko ibibigay ng tao. Hindi lang total. Sa dami ng problema kong mga tao, pag nakikita ko, binabati ko na ba? Yung gusto ko na maayos. Kaso kapag itiwala nila, parang sila ang mahalaga. Hindi ang pastor. Dahil ang katwiran nila, hindi kami mabubuhay kung wala lang medyo. Sila ang mahalaga. Ang pastor tao. Kaya lang naman doon, tumato yung pastor, nakikinig sila. Sa akin, iba. Ang akin alam, nakapagkapalan ko na magkaroon ako ng pastor kahit masama. Kaya ang ginawa ko, alam ko, ginawa ko, yung pastor ko, sinunod ko na sinunod. 7 years kasi sa Malamon, nagmamayo sa atin, walang nakikinig sa kanya. Kaya ako, galing na ako sa Southern Bar. Noong ako isayang sa Southern Bar, nag-ayaw sana, nag-iisip ako kung kanina ko sasama. Masasabi na ang kasalanan ko, at yung pastor na yan, yung kasalanan na tutulungin niya para matulungan na kung paniwalag ang gagawin ko. Para yung kasalanan ko, babago. Ang mababago lang ang kasalanan ko magkakaroon na ganito. Kaya kailangan ko sa isang pastor kaya gagawin. Ayos ba? Kasi kung pastor na hinahalo o hindi magagawin, wala mangyayari sa mga. Mas kaya magulang mo, di ba? Pagka nagkakaroon yun, dapat nagagawin. Kaya kung katwira ko, magalit ka, kung sakaling nagalit siya, katwira ko ganito. Kapag masama ang intention mo, bahala ka. Bahala ka sa Diyos. Pero kung ang intention mo, pakuto, salamat. Kaya ang nangyari ngayon, alam mo, ang ginawa ko lahat tama. Dagdala ko ng mga tao. Pagka nagsasalita si Pastor, nakikiyak.
nakikita naman at tinataklan ako ng salita ng Diyos. Bible ba? O ano ba nangyari? Pastor, ako may nakinilala din ng leader. Bakit? Nakita nila nagbabago. Yung pastor hindi eh. Ngayon yung pastor, dumami. Kaya mas alam mo sabi ko namin ng pastor, ha? Ba't ikaw dito? Lahi ka ng mayaman, laistaan, kilala ka sa Marago. Sikat ka, sikat ka. Bakit ang mga dinadala mo dito? Puro mahirap. Sabi ko. Puro mahirap daw dinadala. Ano ba sabi ko? Ang hirap, pastor ko. Biro mo, diktahan ka ng ganyan. Kristo nga, mahirap din ang susunod. Pero hindi ko inaaalibrad na masama yun. Tama ba? Naiintindihan ko siya na talagang ang pastor, hindi ka mabubay o mahirap kasi meron siyang naging church na puro makukulat. Pero pastor, Yung pastor siya sa Makati, makukulat yung templo. Mahusay siya. Eh, hindi naman siya sinusunod. Bakit alam niya? Hindi niya alam. Pastor. Nagka-membro na kayo ng mayaman na membro? Ha? Nagka-mayaman na members? Nagkaroon na kayo? Naman, Oo. lahat ng mayaman na halos, membro namin. Alam mo bakit? Lahat ng mayaman, may-ari ng bangko, si Yungdang, Pilab Siyongdang, yung may-ari ng William Knights. Hawak ko lahat siya. Ako bangko. Yung lahi ng sa Manila. Sa Maynila. Lahat ng mayayaman dyan, ito sasabihin ko sa iyo, Alvin. Pagka pumunta yan dyan, lahat ng mayaman doon, ako lang tinatawag, hindi ka dito tulungan mo ko ito sa ating pali. Pati yung lahat ng mayaman. Wala, kaya sabi ko si ate, wala silang makikita tao na pinipili sila. Dahil ginagawa ko tama. Kaya yung mga mayayaman niya, nakita nila sa akin na marunong ako tumanggap ng aral. Hindi para ipagyabang. Kundi ako mismo, ako muna ayusin mo, Panginoon, hindi yung tao. Kasi kung ako magdadagdag dito na hindi naman maayos ang isip ko at magyayabang ako gagayahin ng tao. Kailangan ipakita ko si Kristo talagang ginagawa ng Panginoon niya, ng Holy Spirit niya. Then, nasa iyo na nasa puso mo eh. Pero kung pagka yan eh, nagyabang ka, mayabang ang Diyos mo, mayabang ang Espiritu mo, masamang Espiritu yan. Bakit? Eh, parang kinaklasify mo ang tao eh. Dapat sa pastor, modelo ka. Hindi ka Panginoon, ikaw. Susundin mo ang Diyos. Nakalagay sa speaker yan. Ang dami yan. Qualification. Kaya nagtataka ko, sa kabilahan ng gano'n yung mga pastor kaya, nung makita kayo, ako sumusunod, napulungan yung tao yan, naintindihan nyo ng pastor kung ginawa ko, kaya pinananahan ng mga pastor. Kaya ako binigyan ng presidente. Hindi yung presidente namin. Yung asawa, lahat na lang sinasabi, alam mo ano, ikaw lang ang nakita kong pastor na galing ako ng Amerika, galing ako. Ikaw lang. Kasi ang isang tao kasi, yun na ba, inandaan ako. Kasi ang pangyayari ko ba, Beto, ako may magulang, sinasabi ko sa kanila. Ang isip ko, kung gagawa ko ng mabuti, ang magulang ko ang lahing kulang. Kasi yun ang pinagkakautakan ko ng buhay ko. Eh, nung malaman ko pinagkakautakan ko ng buhay ng Diyos, lalo akong naging kuhan. Lalo akong naging malawak ang utak ko na tama yun. matulungan ko natin ko. Kaya ang ginawa ko talaga hindi ako nagtrabaho. Kaya pinatunayan ko, ang gusto ko kaya kami pakain. Kaya ang mga anak ko, yan nga, itutuwa ka ako, mayayaman nga yung mga kapitbahay ko na parang araw yung anak ko. Kaya asawa ko alam. Kaya ibig ko sabihin natin, hindi nawawala ng kabuluhan. Hindi pang dahil na. Kundi, kahit dito ka lang sa lupa, kung ka naayos ang pag-ugali mo, maligaya. Ito, yan alam ni Abby. Kinausap ko si Westy. Nakilala niya ngayon si Westy. Eh, akala nito mga ito, sila ako dahil nag-judge ko, wasak. Huwag niya lang, wala. Ngayon, ang malaman niya, sinabi ni Westy, si Pastor Nino, lahat ng lakad ko, yan ang pastor ko. Lahat sila sa bahay. At ako lang sa bahay ng tinayo ko. Si Pastor ang aming advisor, laging kasama ako dyan. Ngayon, nalaman niya, ang dami-dami pala natin ginawa. Kasi yung tao mo, napakababa ng buhay, napakababa mo. Kaya nagkasama. Dahil kung hindi mababalo, nakarating kami dyan kay Mama, binigyan namin ng doktor.
public relation. Ang dami namin buwan dito. Pero hindi kami humingi ng pera. Kaya ako tinakil. Si Bambang, tinulungan naman ako niya, may sakit ako ng araw. Tapos hanggang sa naging member natin si Kaloy, nakilala ko, si Kaloy yung naasikaso ko. Pero hindi ko malapit ako, may pahin na ako tinipang ko sino nataw ko? Yan, gamitin mo yan. Hindi naman ako gumagana, hindi pa ako lalapit yan. Bumabati na ako. Pero hindi ko kailangan ang tulong ng tao. Ang kailangan ko, Bakit? na nabubuhay ako Bakit po? sa salita ng Diyos. Kaya gusto ko sabihin dyan, brad, kung tatasanin po ako, pagka ikaw sumunod ka sa masamang pastor, at nakita talaga ang puso mo, nagiging blessing ka, pati pastor, magkakalan ka. Kasi, brad, ano, bakit? Yun ang katakataka sa tao eh. Kasi wala kasing pastor na bababae. Kapag kaya balik, tatalo kayo. Pero katwiran ang gusto mong pastor. Magtatalo talaga kayo eh. Pero problema, hindi niya naintindihan na walang dapat magtatalo sa ministry. Isang salita lang yan galing sa Diyos. Basahin mo yung kwento. Kaya, matatali. Aral. Sinabi naman na ni Pablo talaga may magagaling. Tapos, nakukumbinsin ng mga galing, nadadala ng mga pera, nadadala talaga tayo ng tao. Pero sabi ng Panginoon, dapat iisa lang kayo. Isang salita, ibig sabihin, isang pagmamahal lang kayo. Hindi pwedeng kanya-kanya kayo. Kayo may asawa, isa lang. Okay ba? Kayo may Panginoon, isa lang. May tagapagpuntaan, isa lang. Buhay, isa lang. Hindi pwedeng, kaya dito pagka nakikipagtalo kang paso, kaya ako, iniiwasan ko eh. Ako nung dati, di Batista din ako, kumakaano ako. Pero, nagsasalita ako, may tanong din ako sa sarili ko, hindi ko kaya. Pero ngayon, nang tumanda na ako, nakita ko lalo. Kasi nga, pasalamat ako, nagkaroon ako ng asawa maganda. Hindi kasi, ang asawa kasi ganito yan. Nilakad. Kung titignan mo ang asawa mo, kasi ako lalaki, talagang kung talagang ikaw, ang isip mo kasama sa buhay, ang isip ko, yung asawa ko, syempre, alam mo, lahat ng tao makasalanan. Kaya, naging napag-aralan ko yung asawa ko. Para si boxing ba si Pacquiao? Ang kalaban, puro magagaling. Natututuloy si Pacquiao gumanap ng boxing. Bakit? Puro magagaling ang practice eh. Kung ang practice ko asawa ko, suntukin mo, tulog-tulog. Pagtutulog para pahinga. Hindi, lumalaban yan. Kaya pagka lumaban yan, Lord, ano gagawin ko? Doon kayo tuturo. Kaya pagka nangangaral ka, yung pagmamahal mo sa asawa mo, na ipapaliwanag mo sa mga tao na ganyan ang nangyayari sa'yo. Kasi nakakatutulungan mo lahat ng masama. At para sa hindi mo ipagbabagalin na naturuan mo na yan. Hindi ko, ang asawa ko, ayan, natatawa na ako. Sabi ni Jonathan, alam mo, magsalita ang asawa ko, talagang ang lalakas ng buhay, di ba? Parang hindi yung katulad ng ibang parang panini. Kasi bakit laro na ito, patigas nito. Kaya hindi pa nag-aasawa. Yan eh, siyempre, may isip eh. Pero yung asawa ko, ang maganda roon, ang maganda sa babae, ganito. Pagka nakita niyang lalubos siya ng pinakikitaan ng maganda. Kahit na pinakikitaan siya lagi ng maganda, lalo siya lumalakas. Kaya, kahit na maghirap kayo na maghirap, kung nakikita naman niya, ikaw, naging maligaya. At ang pagpapasto ng trabaho talaga ganyan. Sinasabi na ito tumunod ng mga maligaya. Kasi, siya na ang mali. Pero, Pastor, meron talagang ganyang babae. Mahal talaga yung lalaki. Kahit sa hirap talaga at ginhawa. Pero kasi babae, pag hirap na, iniiwan na, di ba? Hindi, sir, ito. Pero talagang babae kahit mahirap Hindi, ka. ito sasabihin ko na sa'yo. Kasi nasabi ko sa iyo, Pastor. Ang Pastor talaga, sasabihin ko Mapalad kayo. Ang Pastor talaga mahirap. Kasi, nag-aaral ako talaga ng mga kasaysayan ng mga Pastor. Noong panahon ng 1700 sa ibang bansa, alam mo yung asawa, nag-iiba pang mga tao sa Panginoon eh, yung trabaho.
Alam mo, sa hirap ng mga pastor, nasisira ang utak ng asawa. Nasisira, marami nasisira. Yung na-out of mind. Kasi, pag hindi mo binigawan mo ang asawa ko, tapos hindi mo binigay yung gusto, araw-araw may problema yun. Kaya pagka-pastor ka, hawawa yun, ate. Tama ba? Kaya ako, lagi kong inaaliw yan. Ayos ba? Yun ang ibig ko sabihin. Sa pagpapastor, iba ang trato sa akin. Ordinary, akala mo gano'n. Ako, meron akong kasama ko, tinignan ko yung mga mag-asawa. Pero ang point na nakikita ko lang dito sa inyo. Ang ibig ko lang sabihin ganito, kung ako, tao, at ang naintindihan ko, yung Espiritu Santo nasa puso ko, sasabihin ko, hanggat maaari, ayoko magkaroon ng pangit na gagawin. Kasi pagka pangit ang ginawa ko, mabuti pang natutunan. Yung makipagtalo ko, hindi naman makikipagtalo yung salita na. Kaya ako naniniwala yung mga magagaling na mga pastor, sabihin, Evangelical ka, nagtatalo ka. Bali yan eh. Ang pag-aralan mo yung simula. Gayahin mo si Moses. Kung ikaw magbigot ka sa Panginoon, gayahin mo si Moses. Gayahin mo si Abraham. Gayahin mo mga propeta. Leader ka eh. Pero kung sasabihin mo sa akin, Pastor, sa panahon natin, kailangan mayaman ako, may pera ako, kung buhay ako. Sa gaban na, kung ako mayaman, Pastor ako, hindi ako matututo kasi ang pamamaraan ng Diyos, maghihirap ka para matuto ka. Magtatrabaho ka para kumita ka. Pagaganahin mo katong para lumakas ka. Wala dito sa lupa na akala mo gaganda buhay mo ka nasa Panginoon ka. Kilala ka ng mga tao. Ang lahat ng tao sinumpa, pati lupa. Kaya ang sabi ng Diyos, huwag kang magmakalupa. Yan ang sagot kung bakit onti ang... Dahil, Pastor, pwede makikita ko lang sa ito. Oo, kasunod. Hindi ko sinasabi sa tao na gawin mo sa akin, gayahin mo ako. Hindi ko sinasabi. Nasabi ko nga, hindi ko sinasabi sa inyo gayahin mo. Pero Pastor, pagka tinuro nyo, prosperity gospel, ay ba, daming memo dito. Hindi, wala na nga. Hindi ka tama puro prosperity. Mga ano, yung pagpapayaman. Teka, wala namang pastor talagang hindi magtuturo ng prosperity. Kaya sabi ko nga sa iyo, ang naging hamon sa akin ay, eto, Brad, kaya hindi ako maniniwala ng prosperity. Kasi ako, businessman ako, kasabay ko si Bigyan. Kaya-kaya ko magpakain. Marunong kayo mambulan ng Pakinggan mo lang, pakinggan mo sasabihin ko sa'yo. Pakinggan mo lang. Ate, ako, halika kayo, dito, tingin po. Pasok po. Pasok. Alam mo ate, kaya-kaya ko magpagawa ng church kasi ang barkada ko, alam mo ano, most outstanding treasure ng Palawan. Pinaalok lahat sa akin ng product. Ialabas ko lang at ibebenta ko sa buong mga tao, palengke mo yung ubad. Tapos Brad, alam mo ano pa, kasama ko most outstanding manager of the Philippines galing sa Colgate. Christian yun, kaya lang binitawan, kaya naman ako. Inaano ko mag-manage ng Colgate. Binitawan ko, gusto lang mapakasawa nila. Kaya yung anak na babae noon, yun ang nagkuha sa akin, yun ang nag-review sa akin. Kasi nag-iinuman kami, sasabihin, tapos ang kinukwento ko, Brad, ang kinukwento ko, Brad, Jonathan, yung sasakyan niya, pwede, type na lang tayo kung gusto mo. Sige po. Oo, kung ikaw na kuya mo, pwede naman yung sasakyan. Tingnan mo lang yung sasakyan. Pero ito, ang point dito, ate, lahat ng pagyaman, ngayon, kung ako mayaman, ako nag-church, alam ko na yung buhay ng Baptist. Ang Baptist, walang gustong magbigay ng pera. Ang plano ko, pagpatayo ng malalaking building. Ganyan ang pangarap ko. May kapera ako. Panginoon, gagawin ko to. Ang problema, inisip ko, kung gagawin ko magpatayo ko ng building, tapos yung pastor nakikita ko, paloko-loko. Lalabas ng iisipin ko, wala kakwenta-kwenta ginagawa ko. Kaya alam mo ginawa ko, admit. Ako na maghihirap. Mas gusto ko ako maghirap. Bakit? Para maintindihan ko, Arvin, na I give by that. Hindi ko ibinigay ang buhay ko sa asawa ko. Hindi ko ibinigay ang buhay ko sa anak ko. Hindi ko ibinigay ang buhay ko sa mga. Ibinigay ko ang buhay ko para masunod ko ang Diyos. Kasi ito gusto ko sabihin. Ako, nung bata, gusto ko tatay ko, tulungan ko nanay ko, hindi ka magmahal. Torture po yan eh. Kaya yung pagiging torture ko, inisip ko kayo, paano ko matutulungan ng tatay ko kasama-sama?
Kaya ang nakita ko ano, Opo. talagang kailangan ko talaga si Kristo sundin ko. Nung malaman ko ito na ngayon, sabi ko, nag-Bible ako, pinanindigan ko sa text, ginugulpe ko. Ngayon, ito, sabi sa akin, magsugal ka na. Lahat gawin mo na ang masama, manood ka lang pupunta na simbahan. Pag nagpunta ka, gugulping ka. Pumupunta ako. Tapos sasabihin tayo, saan galing? Nanood po. Hindi, sige, bumabaha ka na dito. Gulpe ka, takot-takot. Hanggang 20 anos, umalis lang yun. Ito kayo, Brad. Nung ako ngayon, nakapag-Bible na, ito, sino nagpapakain sa'yo? Ako si Kristo. Sabi ko kayo, pag ikaw, nag-food kay Kristo, magugutom ka, mamamatay ka ng gutom. Wala kang mga hindi nagpapakain si Kristo. Pakikita ko siya kung bakit ako. Pakikita ko siya bakit. Ang pastor, Brad, pag hindi ka mayaman, hindi ka makakapagtayo ng malaking sandalan. Bakit? Wala kang maaasahan sa mga tao para magkang alam. Magiging ka ng magkang. Ang Pilipino, hindi ginagala ng alam. Ang ginagala nila kaya. Kaya yung mga malalaking kwartang yan, naglalagong na lang sila. Pero hindi nila nararanasan yung hirap talaga na ang Diyos kasama mo sa hirap. Dahil ang kagandahan ng pastor, maghihirap ka na maghihirap. Kasi ako, mula Aparit hanggang Sambuanga, di ba kinukwento na nakasawa ko? Mga Muslim, lahat ng hinarap ko, mga leader ng samahan, papakain ako. Lahat na lang, mga mga politiko, sila Rocco, sila Ramos, sila Raul, hinarap ko lahat yan. Ani ko sa military. Ako pastor doon sa soldiers, alam niya. Ang mga pastor, mga tao, mga tauhan ni Marcos, mga nag-retire, mga gagaling yun. Kumpare ko yung presidente roon. Alam mo ate, kinasyahan ko, kinasyahan ko. Maghirap ako. Pagkatalo ko sumisipa, kita naman ako. Pagkaalakad ako ng lakad, natutuwa ako marami kung nakikita. Pero kung may kwarta ako, dito na lang ikaw. Pupunta ko lang kakwenta-kwentang puntahan mo tayo. Pero kung alalaman mo naman ang mga tao, magsisipunta sa impyerno. Kaya ako ate, sasabihin ko na sa'yo, nung malaman ko itong Bible na ito, hindi ako nagka-interest na mag-aral. Ang iniisip ko, mag-share agad ng gospel. Kaya alam, hindi ako pwede hindi mag-aral. Bakit? Brad, alam mo sabi ng pastor ko, Dino, huwag ka lang mag-aaral sa Bible School. Ako na lang ang bahala mag-train sa'yo. Ang katwiran ko, Brad, hindi pwede. Kailangan sumabay ako sa mga pastor na nag-aaral, kung maghihirap. Kaya gutom. Sasabihin ko sa'yo, karanasan ko, Brad, ang mga kasama ko, wala akong pera. Magkano Bible School? Makikita ko ng isa lang, kung ko sa'yo. Yung mga miyembro kasama ko, mga estudyante ko, wala kasama ko, may mga pera. Ako wala. Alam mo ate, pagdating ng magbabalot, balot! Tatawagin ng mga kaiswela ko. Kakain. Kakagating ng balot. Kalahati. Kabalino. Alam mo katwiran ko? Sira-sira damit ko. Alam mo katwiran ko? Oo, kayo magagaling kayo. Mayayaman kayo. Ako walang pera. Sira-sira ang damit ko. Niloloko niyo ako. Pero pasasalamat ko. Ako mahirap. Baka paglilin ko na sa hindi ako mayaman. Kasi ang karaniwang naririnig ko, pag hindi ka mayaman, hindi ka makapagpapasok. Kaya yung mga pastor na gusto mayayaman. Oh, sabi ng mga pastor, bakit kayo hindi magdala ng mayaman? Mayaman kayo. Alam mo ginawa ko? Yung lahat ng nadala kong yun, nagsiyaman. Alam mo, mag-iyak-iyak yung pastor. Alam mo bakit? Nakita niya napahiya siya. Kasi, Yung mama niya mahirap. hindi, pinakilala ko siyang pastor. Kita mo, masama siya. Eh ako, umiiyak ako, takinig ako, talagang tinatamaan ako, nagbabago ako. Nakita niya ngayon, nakita ko ng mga tao, ginagaya ngayon ako, yung mga bisita ko. Lumaki ang church, ati. Sa pamamagitan ng ganung pamumuhay. Kaya sasabihin ko sa iyo, kapag ka mayabang ang miyembro mo, kasi kaluluwa, ikaw, tulad niya, atin ka ng church, inaanto ka, natulog ka. Ano gagawin ng kapatabi mo? Matutulog rin. Ano mangyayari? Kakaroon interaction niya. Kaya yan, interaction niya, kaya maraming sumasama sa church. Naku, ganda-ganda ng buhay natin sa church. Ang yaman-yaman natin. Brad, si Jesus Christ nakatago sa krus. Pagtatawanan mo, mahirap. Tapos sasabihin mo, magpasarap ka. Dapat, minilibig si Kristo. Nakikipas sa kikisan pa siya kung nagpakahirap siya. Tao ka lang.
Tapos kalabas-labas, kung tinuturo ka na ng tama na yun, sabi mo, hindi, gusto ko mayaman ako. Gusto ko sa lupa, sinatak. Sa demonyo yan. Demonyo nagturo niya, kaya mahirap talagang magbago tao. Masabihin ko sa iyo, kayo, libo-libo ang mga nakikita ko kasama ko, ginagalang ko yan, napanood ni ate. Akala nga ni ate Helen at saka ni Jonathan noon. Naku, yan, di ba sabi niyo yan? Ako si Pastor, si Rancho, simbahan mo, pinapasok. Wala ka naman mapapala dyan. Ba't ka pumapasok? Doon ka pumunta sa mga church na magaganda. Alam mo, sabi, tama? Pero sabi ko, ito, hindi ba niwala ito eh. Dinala ko ngayon sa aming, dito na, yung Unified Service. Nakita niya, ano ba nakita niya? Lahat ng bata, ng mga pastor, halos yakapin ako. Dahil ako ang nakikita nila, hindi yung mayamang pastor. Ang nakikita nila, yung naging modelo na siyang sinundan nila. Na hanggang ngayon, nagpapakahirap sila. Ang pastor, walang pagpapayaman. Kaya kapag ikaw gusto mo, matulog ka na lang, simbahan na lang ang palakihin mo. Huwag ka na magkalat ng tao. Ako, tao lang na iniisip ko, Brad. Ang isip ko, ang kailangan natin yung masasamang tao makilala si Kristo, hindi yung maghahanda ka ng makakayaman ng pera na papaya. Wala naman magbibigay ng pera sa iyo. Mabuti na ako, nagpapasalamat ako sa Edgar si Michael. No? Ako, walang pera. Pero ngayon, hindi naman pwedeng sabihin yung pastor ako, mawawalan ako ng pera. Sige, tara lang tayo. Tapos kakain tayo. Ito, Jonathan, kausap mo yung kuya mo, hindi na rin. Ano na po? Kinansel ko na po doon sa kuya ko. Ano, kinansel mo? O, lang tayo. Opo. Tara, lumakad lang tayo. Sandali na lang, ha? Ayun tayo lakad. Ha? Si Pastor na po. Shoes! Dadating po yung... Kontakin na lang natin, tumuloy na lang siya roon. Kasi mag-alas 12 na. O sige, sabihin mo na lang. Sabihin mo, tawagan. Sabihin mo, dapat lumaman na tayo para... Kasi ito, alis ko. Kaya ako, alam mo ang sinasabi ko, pagka ang pastor mo, mapera, iba talaga yung... Ang pastor mo, naghirap, family yun, brother, missionary. Apat silang, di ba sila magkakapatid po, halos pastor lahat. Mahirap sila. Pero nung naging sumama ako, lahat nagsiyama. Alam mo bakit? Kasi kilala-kilala sa Amerika. At ang Amerikano, pagdating sa Pilipinas, nakikita nila yung nag-iiyakan ng mga miyembro. Nakikita nila nakikinig. At saka napakarami namin sinulat. Lahat halos sa lugar meron kaming church. Mula sa Apari hanggang sa Buarga. Mga Muslim pa. Kaya sabi ko nga sa iyo, Michael, ang karanasan ko hindi biro. Alam na asawa ko yun. Kasi ang sasabihin mo sa akin kung lumaman ako, wala akong hirap. Bakit? Gagamitin ko kwarta wala akong pera. Kung spirito ang kailangan ko. Tama ba ito? Makisama. Hindi, kaya ako wala akong sinasabi sa tao. Ikaw ganyan ka. Hindi. Ang iniisip ko, nakikiusap ako sa iyo, as doktor, sir, na bagamat ikaw ay pulis, nagtataka nga ako sa iyo, hindi ka nagagalit. Sabi ko, pulis to, pero siguro hindi na ako. Kaya sabi nga, sali sa kanya. Ako, nung kausapin to, mukhang di batista to, ano ba sabi? Tama-tama, pagpasok ni pastor, magkakaharap kayong dalawa. Hindi niya alam na ikaw pala, magkapareho pala tayo gusto matuto. Tama? O, di ayos. Ito na tayo. Mas senior pastor ka sa akin. Hindi senior. Mas senior na kayo sa akin eh. Kung ang espiritu, ituturo sa iyo. Tingin ko lang po kayo. Ako, hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko espiritu. Anong espiritu? Ang espiritu, yung pagbabago ng buhay. Na ayaw sa magsalita, magaling na tao. Tama sa akin. Hindi palinis kanina. Tinuruan tayo ng Panginoon Pagka tumingin ka sa tao, masisira ka. na Oo, yung mga kumbababaan. So, kaya sabi niya, mas maganda, magsarili ka na. Pero, ang pasasalamat ko rito, ito sinabi niya, ano mo sabi? Yung buhay ng tao, maigagana mo lang ang tao, nakikita mo talaga tama, kilala mo, lalo na sa pastor.
yung mo sinahin mo ng church. Karamihan ng mga pastor, hindi Pastor, kaya- ako nga na-amaze kasi Kasunod ko yan, yung mga bunga ko yan. Ako wala kaming bunga. Ako hindi ko sinasabing bunga ko yan. Alam mo kung ano ko? Bunga yan ng Diyos. Pag pinakita ko yung bunga. magandang ano niyo po. Maganda yung iniisip yung tama yun. Yes, yes. Kasi kaya tayo. Ulitin natin yung awin tayo. Pastor, ilang taon na kayo ngayon? Birthday niyo eh. Ha? Ilang taon na kayo? Ako? Nasa... Lodi siya. Ano, Pastor? Ilang taon na, Pastor? Ilang taon na po kayo, Pastor? Lodi siya. Ah, Dom- 77. 7-7? Ayun, ang sabi ng anak ko, ako nga, bibigyan doon niya ng kung ano-ano. Wala akong iisip. Ang mahalaga sa 77 years old. ay, ang maganda lang, dinala niya ang asawa ko sa Japan. Kasi Sino pong nagdala anak niyo po? kasi ano tayo? Okay, wait na muna natin yung Liz. Okay, wait natin mo si Liz. Dito na tayo, at sa kanila tayo. Kaya pastor, baka na. Pag-inigis ka na. Let's try and set it. Ano sabi niyo ulit? Hindi pa po, baka po papunta na po, hindi po nasagot eh. Tinatawagan Sige, po. hindi natin. Dito si Liz. Sige. At si Liz. Jesus. He came to die. He led for me. He led to my pardon. I let me claim a Savior, because He lives. There is tomorrow. Because He lives. Oh, there is none. Because I know He holds the future. And God Is for the living just because He lives. That's all. And then God said, yung song din yan, I was the there and first I found. Not one thing, here than one. His way to victory, I'll see the lights of glory. I know He will. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, oh, fear is gone. Because I know He holds the future. And life is for the living just because He lives. Okay, ulitin natin yung one. Blood bill ito. Dalawa. How great thou art. Upgrade the Lord. How great thou art. Upgrade the Lord. How great thou art. How great thou art. Ready, sing. Oh Lord, my God. When I also wonder, consider all the words I cannot name. I see the stars. I hear the rolling thunder. I found the world, the universe display. Then sing my soul, my Savior unto Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior unto Thee. How great Thou art, how great Thou art. Ulit. Pakulilas. Bakit When Christ shall come, ready, sing. When Christ shall come. Pinakahuli. Ulit, ulit sa taas. Pastor, When Christ shall come. Sing.
When Christ shall come, His humble adorations, and then proclaim, What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my love awaits the Lord. and since My soul, my Savior, God to thee. How great, O Lord, how great thou art. and since My soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Okay. Ako na tayo, makinig na tayo sa speaker. Ang ating speaker ay si Sarah Sati. Sige po. Ako naghihintay kayo sa... Hinihintay ko kayo nga. Sandali lang. Sabi ba si Isis po? Ay, ano po? May bisita po kasi. Kasi na pa, hindi ito sa Dumating po kasi yung mga bisita niya, yung mga kamag-anak din. Yung... Sisiyan ko na yung ID pa ba tayo? Sige po, magbabahagi po ako habang naghihintay kayo sa... Walang tayo, brother. May sing ano lang po. Yan, isa pong magandang... Babahagi lang po tayo ng maiksing mensahe. Purihin po ang Panginoon Diyos, tayo po manalangin. Nakilang Ama, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin. Ngayong araw po na pinagdadiwang namin ang muling pagkabuhay nyo sa sangayon sa tradisyong Kristiyano. Tulungan niyo po kami na magsama-sama, tulungan niyo po kami magpatuloy sa makabagong panahon na ito. Tulungan niyo po kami, Pastor Lino, na siyang kumakatawan sa amin dito sa IBC Maragondon. Tulungan niyo po ang mga miyembro na samang ito upang lalo po sila magbuklod bilang pamilya. Tulungan niyo kami sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magpatuloy. Ang iano natin siyempre napapanood naman yung nakita natin sila mas ang daming mga yung mga sa Catholic nating mga kaibigan diyan, nagtatradisyon sila ng mga nabuhay na daw muli ang Panginoon at sa kanila nabuhay na muli. Sa atin forever alive ang ating Panginoon. Lagi namang nabubuhay ang Panginoon natin. Pero sa ayon sa tradisyon, bilang paggalang sa tradisyon, talagang iano natin itong mensahe na to. Ang pamagat natin pag-aaralan ay ang buhay na pag-asa, kapangyarihan sa muling pagkabuhay, di ba? Gano'n kaya kasaya ang mga unang alagad nung unang nakita nila yung Panginoon, no? Na nanggaling sila sa lungkot, tapos napalitan ng kagalakan, amazement. Sabi siguro, hallelujah, praise the Lord, ganito siya, pupurihin ng Diyos. Yung mga babaeng unang nakakita, excited di pamalita yung good news. Samantalang sina Tomas, hindi makapaniwala na nabuhay ang Panginoon. Basahin nga natin yung sa unang Pedro kabanata 1 versikulo 3. 1 Peter, pwede nyo pong basahin pag kayo na unang nakakasumpong na ano. 1 Peter chapter 1 verse 3. Ito po nakasaad sa 1 Peter 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Mababasa din natin sa 1 Korinto, kabanata 15. Subaybayan po natin. 1 Korinto, kabanata 15. Versikulo ay 17 hanggang 20. 17 hanggang 20. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak.
Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Verse 20, datapwat, si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng natutulog. Ito po yung dapat pinagsiselebrate natin. Alam niyo bang higit pa dapat itong celebration na ito sa Pasko? Kung talagang Kristiyano at talagang alam niyo yung teolohiya na pinag-aaralan natin talaga yung pananampalatayang Kristiyano, alam niyo bang dapat ito pa yung mas sineselebrate? Nasusulat yan sa aklat ng Ecclesiastes na mas mabuti pa yung araw ng kamatayan kaysa kapanganakan. Bakit? Dahil sa araw ng pagkabuhay na magulo ng Panginoon, nagtagumpay na ang Mesiyas. Nagtagumpay siya. Isa pa yung dumating siya nung araw ng kapanganakan niya. Kung talagang yung mga sinaunang mga Kristiyano nung araw, ang pinasang tradisyon palagi ko mas dapat ipinasa nilang tradisyon. Mag-celebrate yung ipaghanda ito at talagang pistahin, gawing pista. Dahil nagtagumpay ang Mesiyas parang nakikita ko sa ngayon, parang siyempre, outing tayo dyan. Naging makamundo na rin, naging na rin. Pero pwede pa naman kung ipapasa lang natin sa mga anak natin, sa atin naman yun Sa simbahan yun, kagaya nga sabi ni Pastor Lino, meron daw siya kilalang ibang mga ngaral na magkaiba yung kanilang pananaw. Hindi na naniniwala na dapat itong tingnan na tradisyon, meron namang ayaw. Para sa akin lang naman, dahil nababasa ko itong Biblia, talagang dapat ipagdiwang tong okasyon na to. Kasi nagtagumpay ang Panginoon dito Ito yung pagkakataon na napagtagumpayan niya lahat ng pagsubok ng misyon niya. Sabi nga, kung hindi nabuhay si Kristo, walang silbi. Kung tao lang si Kristo, ano pananampalataya yon? Dahil naniniwala tayo, hindi lang basta po propeta si Kristo, hindi lang po siya basta tao. Siya ang tinatawag nating Mesiyas. Siya talaga yon. Siya talaga yung tutubos ng kasalanan natin. Dapat tayo mapapahamak sa walang hanggang kapahamakan. Niligtas tayo ngayon. Dapat tayo maghihirap. Tayo ngayon nasa maginhawa. Maginhawa pa tayo ngayon. Kasi nakaawa nga ako sa kanila. Nagpipinitensya pa Sabi ko, ba't ginagawa niyo pa yan? Siyempre tayo naman may pangunawa kaya siguro pag may pagkakataon, aralan natin sila, di ba? Kaysa naman i-condemn natin sila na, uy, mali ka. Sabi nga ng aking kakilala gusto mo dagdagan ko pa hirap. Nilaloko niya yung palibasa siya, ibang pananampalataya sa mga Katolik. Sabi, saan ba yung parang barbed wire? Siya na daw mga hampas. Kasi nga, dapat tawag dito, magkaiba nga kasi ng pananampalataya. Pero sa atin, dapat hindi tayo husgahan sila. Dapat nga, kung may pagkakataon, ay paliwanag natin yung tamang pananampalataya sa kanila. Sa katotohanan, totoong nabuhay ang Panginoon. Una, bakante ang libingan. Sinelyuhan yon. Tandaan natin yung silbingan. Alam naman natin lahat na sinelyuhan po yun ng Roman. Ano yung selyo? Ginano ng talagang bawal galawin. Pag ginalaw mo yon at ninakaw mo yung libingan na yon, papatayin ka ng mga Romanong kawal. Ayon sa Juan Kabanata 20, hanggang 11, ano nyo na sulat? John chapter 20 verse 1 to 9. Nagtagpuan ng mga alagad na wala na ang katawan ni Jesus. Hindi siya ninakaw, sa inatagpuan, wala doon. Wala ang Panginoon. Ilan ang saksi? Diba sabi sa hukuman, 1, 2, 3 saksi lang. Ay ang sabi dito, higit pa 500. Nakakita sa kanya. Siya muling nabuhay sa iba-ibang lugar. Nakita siya ng maraming saksi. Tandaan natin na hindi lang 2, 500 halos. Matapos siyang mabuhay na muli. Sa unang Korinto 15 hanggang 6, ang kanyang pagkabuhay ay isang makasaysayang katotohanan. Binayaran pa huwag niyo sasabihin na buhay sabihin niyo binayaran pa kanila para magsinungaling hindi mapipigilan sa dami ng nakasaksi ng katotohanan. Ang kahulugan ng pagkabuhay para sa atin, ang pagpapatawad natin sa mga kasalanan. Pinatunayan ang pagkabuhay ng maguli na tinanggap ng Ama ang kabayaran, yung sakripisyo sa krus, yun po yung kabayaran sa kasalanan.
ang tagumpay laban sa kamatayan, hindi na dapat tayo matatakot sa kamatayan. Kung tunay kang Kristiyano, kung tunay kang mananampalataya, iba ang takbo ng isip mo. Kung mamamatay ka, so be it. Pag hindi may takot ka pa, hindi pa buo pagiging Kristiyano mo. Kasi hindi mo ba nababasa yung kasulatan? Hindi mo ba pinananampalatayanan na pag nabuhay ka, bubuhayin ka muli? Kasi nabuhay na nga si Kristo muli eh. Sa mga tuwid, pag tayo namatay, mabubuhay na maguli tayo. At kung Kristiyano ka, mabubuhay ka maguli, may pag-asa ka sa kabilang buhay. Sinasabi ng Juan, Kabanata 11, versikulo 25, 26, yung kapangyarihang bumuhay ni Jesus, siya rin ang may kapangyarihang kumilos sa atin upang mamuhay ng banal na may layunin. Tayo naman ibinuhay na maguli eh. Iba lang nga lang yung ano. Di ba ng panahon na yan, binuhay yung mga literal, no? Ano kaya, naisip ko, isang ngayon, napakahiwaga nun. Nabuhay doon na maguli yung mga patay ng panahon na yon. Hindi ko po alam pastor kung Marcos yun. Ako ni Marcos. Yung nabuhay yung mga patay ng panahon niya, literal, nabuhay. Nangaral siguro yon. Kasi, pinatutuhanan nila, pero namatay din ulit, no? Pero nakikita ko kasi itong pagkabuhay na maguli natin, yung ating pananampalataya. Tayo, dating patay sa kasalanan, ngayon, nabuhay na tayo sa Panginoon Diyos. Kumikilos na tayo na may purpose. Dati tayong patay eh, ang buhay natin, walang kwenta, kung ano ginagawa natin sa mundo, pansarili. Ngayon po, nabubuhay na tayo, hindi para sa sarili, kundi sa layunin. Ano yon? Ipagpatuloy natin yung misyon ni Kristo. Habang nasa lupa tayo. Yun po nakikita kong pagkabuhay na maguli sa atin naman. Anong hamon sa atin? Tanggapin ang buhay na may pag-asa. Yun po yung tinatawag na pamumuhay na may kagalakan sa pagsunod kay Kristo. Kailangan nabubuhay tayo na isinasabuhay natin yung mabuting balita, yung good news. Ano ba yung good news? Ito na yung evangelism. Namatay ang Panginoon, nilibing. Anong nangyari? Sunod. Nabuhay, na maguli sa ikatlong araw. Hindi naman namatay lang. Yun ang ipapangaral natin ngayon sa tao. Yun ang pag-asa ngayon. Mabubuhay ka pa kahit patay ka na. Kahit wala ka ng kwentang tao, gagawin ka ng Diyos na may kapakinabang. Yun ang ebanghelyo na bakit tayo nabubuhay? Ang purpose po ng Kristiyano, bakit yung naging Kristiyano? Ipamahagi sa lahat ang mabuting balita. Yun po yung kaligtasan. Muli, ang pagkabuhay ni Kristo ay hindi kwentong kutsero lang o kwentong ano lang na hindi totoo. Ang katunayan, napakaraming archaeological evidences, napakaraming, pumunta ka sa Israel, yung mga matatalino, siguro yung pinakamatalinong tao sa Japan, yung IQ, taas-taas na, sabi niya, totoo Biblia. Yung mga scientista, nagsasabi, totoo ang Kristo. Ang hindi lang naman naniwala kay Kristo, alam niyo kung sino? Kababayan niya. Hanggang ngayon, pananagutan namin na ang ng dugo ang pagkamatay, ipako sa krus. Yung mga kababayan niya lang naman ang hindi maniwala sa kanya. Pero alam niyo ba pagdating ng panahon, maniniwala din sila. Kasi may tinatawag na predestination. May tinatawag na pinili niya talaga eh. May mga tao siyang pinili mula sa maangka na yan. Di tayo na, hintil tayo eh. Sa totoong bayang Israel niya, meron siya mga pinili doon. Idinadagdag na lang tayo sa totoong puno. Yun ang hiwaga noon. Sa huling panahon, magsasama-sama na lahat. Wala nang denominasyon. Spiritual na tayo, wala nang lalaki at babae. Kasama na tayo doon sa Panginoon. Yan ang pinakamatamis na masasabi natin. Nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo hanggang sa ngayon. Yun lang po. Maraming po salamat. Kaya yung pagkakano meron bang nabuhay na pasal? Meron bang natawag na sabi na lagi? So lagi ng question na narinig natin sa tao, pare-pareho naman tayo walang alam. Kaya lang, ang pinakamaganda rito ay ngayong binigyan tayo ng salita ng Diyos, may Biblia tayo, tapos nakakapamuhay tayo, pero hindi dahil sa kaya natin, kundi dahil sa Espiritu nasa atin. Na kaya tayo may Espiritu ng Diyos para maintindihan nyo na hindi para ipahiya ang Diyos. Para panangalan mo ang Diyos. Kasi kapag nagpakita ka ng pangit na pamumuhay, nakikita mo sila ang Diyos. Amen. Kasi templo yun.
Ibig sabihin, ibigyan ka ng isang salita, ang ibig sabihin ng templo, kaharian. Dapat pinaghaharian tayo na. Kaya, yung tungkol sa pagliligtas ng Diyos, tungkol dyan sa mga aral na yan ang kayamanan natin na talagang totoo naman, mga kapatid. Ang tawag ko nga yan, di ba sabi ko kanina sa Acts 1:8, and you shall receive power after the Holy Spirit is come upon you, you shall be witnesses, excellent to do that. Kaya yan, ito ang autonomous of something there. Ang ibig sabihin nun, ang pinakamaganda mong buhay dito, ano? Kaya may kasama po. You become a witness. Bata. Kaya dapat, Kasama niya po. alam ka, sige. Ikaw lang. Yung anak niya po. Ayun, sabi ko dito ba? Naalisa tayo. Kaya, gusto, meron na bang ito? Ang motor po. Siya po ba pumunta kayo? Ha? Sabi ko tayo lang sa magpunta rin niya rin. Pag ano yung... Sige po. Ayun, ang point dito, gusto kong sabihin sa inyo, it's because of the Holy Spirit lang. Kaya tayo nakapagpapahayaan ng tungkol sa Diyos kasi hindi naman tayo actual talagang lahat doon. Pero because we believe in the Spirit of God at nabuhay na tayo ng mahabang panahon at naniniwala ang Espiritu naman ng Diyos at talaga nagpapaliwanag dito dahil ang talaga tayo ginagamit ng tayo patotoo ng Diyos na witness tayo. Kaya mapalo ng buhay ng mga Kristiyano. Yan ang tinatawag na tunay na Jehovah's Witnesses. Amen? Yes. Witnesses ka talaga. Saksi. Kaya ang totoo niya, pagka sumaksi ka, mga kasaysayan ng mga totohan ng kasaysayan at mga kalokohan na pag sumaksi ka, ayaw mo sumaksi eh. Pero sa Panginoon, nung sabihin niya, saksi tayo para sa Diyos, yun ang pinakamahalagang saksi. Nabuhay na maguli. Na ang ibig sabihin noon, yung buhay mo, yung nahalagahan ng Diyos, para malaman mo ang katotohanan na ang Diyos ay nagkatamang tao, ang Diyos ay naging tao, at nakasama natin at lahat ng bagay ay talagang totoo niya, ay nabuhay na tayo ng mahabang panahon. Ang maganda rito, naalis yung pinakamahirap na problema ng tao na lahat hanggang ngayon nahanto para sa tinatawag na pagkawala ng Diyos. Kasi ang mundo talaga, lahat ng tao na dataya ng isa lang. Gustong mabuhay sa mundo, pero hindi mabuhay sa langit. Hindi sa langit ng Gusto. Alam mo bakit? Kasi kapag ka sa langit ka pupunta, sabi ng Diyos, iwanan mo ang mundo, iwanan mo ang pamilya. Kaya sabi ko, ang ginagaya ko si Abraham, hindi yung mga pastor-pastor ngayon, yung mga panggagaling na mga mag-aaral. Kaya kahit pag-aaral ka pa ng katakot-takot na mag-aaral, hindi mo rin matuto. Alam bakit? Pag-aralan mo yung simula, buong Biblia. Anong maintindihan mo? Ibig sabihin, walang putol ang Diyos. Hindi yung panahon lang nito, nung magkaroon kayo sa simbahan. Hindi yun. Simula't simula pa, dapat kasama mo ang Diyos. Hindi namamatay ang Diyos. At totoo nun, hanggang katapusan. Kaya mga pastor, karamihan, ang yayabang nila, ako nung ginamit dito, ako malaki dito, ako magagaling. Ako, pagkakaintindi ko, hindi yun ang pagmamagaling ko, yung mga magagaling na mga preacher. Magaling sila. Okay, nakapagdala ng kaluluwa, wala akong question doon. Pero sabihin mo sa akin, na dahil sa kanila, dapat ituro nila yung salita ng Diyos, yung simula. Dapat ipakita nila ang Diyos walang panahon na hindi gumawa ng mabuti sa tao. Sapagkat ang salita ng Diyos hindi now, kundi to be, to exist sa iyo, para mabuhay sa iyo. Ibig sabihin ng Diyos doon. Kaya yung Trinity, para mabuhay ang meron kang ama. Yung ama, siya nakakabuhay na buhay, anak, siyang nagkatawang tao para makita natin ang katotohanan ng Diyos ay hindi lang Espiritu. Kundi nagkatawang tao. Pangatlo, may Espiritu yan na ngayon siya nagbibigay ng karunungan para maintindihan natin ang buhay. Kung walang Espiritu, wala tayong maintindihan. Kaya ang totoo niya, hindi pwedeng wala yung tatlong Espiritu. Yung God the Father, God the Holy Spirit. Kasi si Kristo na nagsasabi niya, siya may Ama, may Diyos, ang Diyos. Kaya sinasabi niya, by God, tinataas nila ang Diyos. Naniniwala sila dapat. Kaya nga sabi, yung bayaan mong tuparin mo yung kalooban ng Diyos, hindi nga siya. Magkakatawang tao na, tinuturo sa atin.
dapat talaga, ang pinag-iintindihan natin, ang Holy Spirit, hindi ang mga churches. Walang makapagmamagaling ng church. Ipak ako. Ang laki-laki ng church ko, galing ako sa ayaw nga akong palisin sa Mandaluyong, ayaw akong palisin sa Mandaluyong. Lahat ng pinuntahan ko, ayaw akong palayasin. Pinipilit ako magpasko. Pero sabi ko, hindi. Ang trabaho ko, magpunta-punta sa bahay. Kaya salamat talaga sa Diyos. Talagang mahalaga ang tao sa akin. Lalo dumami. Pinakamahalaga sa akin. Ito ka daw, mga tao nakita ko na nakasama mo. Ganang maraming. Yun ang mahalaga sa akin. Hindi yung kayamanan. Ito, kayamanan, hindi ko ipapamanag ng kayamanan. Sabi ko sa anak ko, hindi ko trabaho to, trabaho ko Diyos, upang yan. Kaya nga sabi ng anak ko, pagtapos, hindi na natin kailangan maghati-hatian ng lupa. Pareho naman tayo pupunta sa langit. Doon tayo mag-isip, gawin natin yung kalooban. Kaya tinatanong na anak ko sa Mrs. Nakahanda ka na ba? Hinaharap ko ang asawa ko. Nagbigil ko dito. Kaya kita niya talaga na nang matuto, sabi sa akin ng asawa ko, tingnan mo anak mo, marang-marang na sa'yo. Yari. Kasi, pamamahalan mo sa anak yan eh. Pagka pinakikita mo, kwarta. Magbabawi ka ang anak mo magkakwarta. Hindi kayo mabubuhay na hindi walang kwarta eh. Ang Diyos eh, sabi naman na yung kwarta eh. Pinagkakaguluhan ngayon. Ano ba mas masarap? Mayamang pastor o maraming kwarta o pastor na mahirap na naglilingkod sa Diyos? Naglilingkod sa Diyos. Mahirap kung lumilingkod sa Look, siyempre, ang totoo eh, lahat naman ng leader ng Panginoon, wala naman sinabing mayaman. Nagsiyaman sila katulad ng iba, o totoo mayaman, katulad ni Cornelio. Di ba? Mga mayayaman yan, sila Lydia. Pero, iba yung buhay Si ano? ng mga manggagawa. Si Mateo. Oo. Mayaman yun eh. Talagang, pagkain ko, sabi naman ni Cristo, kaya ako dito, salamat ako. Pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, para ka maging manggagawa, sundin mo ang sinabi ni Cristo, iwanan mo ang lahat. Kaya nga ako, napira ko, magtatrabaho ka, sige. Pero naman, dumating ang panahon, hindi ka magtatrabaho. At saka hindi mo kailangan ng pera. Hindi mo kailangan magkaroon ka ng maraming kwarta. Dahil ibibigay ng Diyos yan. Amen? eh. Katulad dito, sige kayo. Ako, nakita ng tao sa akin. Kasi kung tao pagkakwarta, ang inisip mo, masisira ang buhay ko. Pati anak mo sila. Ano bakit? Mayaman. Kaya yung anak ko, tinulungan ang kwarta. Eh baka lalong nag-go yung mga yan. Tama. So, manalangin na tayo, pinutay mo tayo. Thank you. Sabihin nga ng gano'n. Kumayon po tayo para mag-iusap. Ako, manalangin tayo. Aming makapangyarihan, Diyos, pagpakailanman, aming Ama, tunay na Diyos, bumubuhay, nagbibigay lahat ka amin. Walang bagay na hindi niya pinagkait mo, Panginoon, kundi dakilang Diyos. Ibinigay mo ang buhay mo para maintindihan namin ang buhay ng isang Diyos. Upang kami ng mga tao, sa kabila ng pagiging tao namin, kami walang kabuluhan, ay inari mo dakilang Diyos na maging kasama mo at magkaroon ng tulad ng iglesia nito, na magkaroon, Panginoon, ng karangalan kayo, kapulihan. At Panginoon, salamat at nasasabi namin ng pasasalamat, ang pagpupuri at ang pagkilala na kami ay nanggaling sa iyo. Salamat, binigyan mo ng halaga to sa pamamagitan ng lahat ng bagay upang kami matuto mabuhay at kami, Panginoon, ay maging maligaya dahil kasama namin kayo. Sapagkat kung hindi namin kayo kasama sa atin, wala kami magagawa. Kaya, Panginoon, sa panahon ngayon na inaalaala namin, O Diyos, ang iyong pagkabuhay na magaling. Tunay, dakilang Diyos, na hindi naman kami kasama talaga kung ikaw ay nakita magkasala. Pero yung Biblia, yung banal na Espiritu, na ibinigay mo sa amin, yung kapangyarihan, yung Panginoong maging witness, at alihin sa lahat ng lugar na pwede namin sabihin ito. Salamat, binigyan mo kami ng pagkakataon, maipakilala namin kayo, na inali mo naman kami na maging anak ng Diyos. Inali mo kami, Panginoon, maging tagapagbalita. Inali mo, Panginoon, maging bahagi ng paghihirap, bahagi ng tunay, Panginoon, pamumuhay na ginawa mo, Panginoon, dito sa mundo. Sa pagkadakilang Diyos, ang pagkakaroon ng buhay ng tao ay ayaw mahirapan.
Pero Panginoon, sa paghihirap namin ito, karapat-dapat kami maghirap sa kami ay makasalanan. At dapat, Panginoon, talaga nga na hindi kami dapat mabuhay. Pero dahil, Panginoon, mahal mo kami, bumaba ka para maipakita mo lang ang pagmamahal mo sa taong makasalanan. Na ang pagkakali kami sa amin ang unang tao ay banal, upang kami rin ngayon ay makapabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng kaabanalan ay maghari sa buhay ng tao. Kailangan namin tulungan. Hindi namin pagkakataon kayang gawin ang lahat ng bagay. Pero dakilang Diyos, dahil sa ginagay mo kami, nakikita mo ang mabuhay kami sa iyo. At ingatan namin ang aming pananampalataya, ingatan namin ang aming patotoo, ingatan namin ang aming mga pagsasalita, ingatan namin, Panginoon, ang aming mga ginagawa, ingatan namin, Panginoon, dakilang Diyos, ang iyong kapangalan, ingatan namin, O Diyos, na walang anumang masabi sa iyo. Sapagkat nabubuhay ka sa amin, ang lahat ng kapagitan ng buhay ay nasa tao. At ang pagnanais ng tao, Panginoon, ay pag-aari. Pero Panginoon, tunay wala kami pag-aari, kundi Panginoon, kami ay ihari mo lang. Salamat po. Kaya ngayon, pagpalahin niyo ang aming mga pagkaway ito, mga church na nag-aaral ng tunay na salita ng Diyos, ang pangaral ng kaligtasan, ang pangaral ng pagkabuhay ng mundo, ang pangaral ng Panginoon ng buhay. Sa mga nagpapatuloy na nangangaral at kailangan ang lahat ng mga tao sapagkat kailangan ng tao ngayon, lahat ng tao na mapapaharap. Kaya dakilang Diyos, salamat po sa iglesia nito na tinatayo mo at Panginoon sa plano mo pa sa amin. Panginoon, pagtatagin mo kami, patibayin mo kami at salamat po sa binigay mo, Panginoon, mga kaarawan namin, kaarawan ni Sister Helen, kaarawan ni Ito Bandapel, kaarawan ng aking asawa, kaya ako po naman ngayon pa. Salamat po at binibigyan mo kami patuloy ng buhay upang magkaroon ng Panginoon ang magpapasalamat sa iyo na ang buhay namin, mabubuhay lang kami hindi sa anumang bagay na lumama, kundi Panginoon dahil sa Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Nakikita namin, Panginoon, ang pangangailangan. Ang pangangailangan, tulungan namin ng tao, mga napahaba, mga makasalanan at mabuhay din kami maging isang mabuting halimbawa ng isang taong nananampalataya. Salamat po sa aming pagkakalaw. Salamat po. Salamat po sa nangaral kay Pastor Alvin. Salamat din sa mga kapatid kami. Pag-isa aming pupuntahan. Natalipas kami doon. At Panginoon, nais namin Panginoon, bahayan kayo lagi. Ang lahat ng ginagawa mo mabuti. Nagagawa namin ito. Dahil dakilang Diyos, doon sa nagpapalagay sa amin. Na Panginoon, sa pagpataas ng kamay, kung aming ng Panginoon, lahat ng pagkakalaw ng buhay, ay inahagusto. Salamat po. Pinaganda po ito. Nakikita ng ito, Diyos, na ang mahalaga nito sana namin na inaari mo ito. Panginoon, salamat. Kami ay yung inuunawa. Panginoon, kami yung kinakabagan. Kami dakilan po sa iyo. Dahil po, Panginoon, dakilan Diyos, na matibay sa mundo ito na puspos ng kahirapan ng buhay. Tulungan mo kami sa buhay na ito na mga ng aming mga ginagawang ito. Panginoon, kayo po ang maghaya. Kayo ang mamuna. Kayo ang magsalamat sa mga Espiritu. Muli sa pagtataas ng kamay, Panginoon namin po pinahatog sa iyo. Pakiusap na Panginoon ang basbas at permisyo sa amin lahat. Pagkalagpunawanin mo, ito po ang aking pinadalangin sa pangalan ko ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Pinasanto. Amen. Okay, bakit tayo ng salamat? Ganun na lang.